Hello mga goers all over the world! Are you ready to explore Osaka, Japan? We are so excited. Pangalawang city na natin dito sa may Japan. So kung gusto nyo sumama sa amin, of course, mag-subscribe po muna kayo, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman kayo via Klook, ito po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! And finally, ito na yung first day natin dito sa may Osaka. And in this episode, wala lang. Spontaneous to. Ang plano talaga namin, sana, mag one day pass lang kami para yung ano yon, yung meron kayong free pass sa may 25 attractions dito. But, since ang aga nga ng dating namin ngayon sa Osaka, ngayon na namin sisimulan. Nag 2-day pass na kami. At naabelang namin siya sa Klook. Pero hanapin lang muna namin kung saan namin siya i-claim para if ever masabi namin sa inyo. Guys, actually, hindi pa namin alam kung nasaan kami. As in, wala pa talaga kaming idea. Pero ang ganda na ng mga nakikita namin. Malapit lang yan dito sa may accommodation namin, walking distance lang. Pero mamaya naman, syempre, explore natin yung area ng Dotonbori. Kaya dito kami nag-stay for 2 nights. Kasama pa nga pala doon sa may kinuha naming 2-day pass, yung 2 days unlimited ride din sa lahat ng metro dito sa may Osaka. Kaya sulit na sulit talaga siya. Pero ang tanong, nasaan na ba? Saan ba namin siya kukunin? Based sa instruction, dito siya kukunin sa may Edion Store. Pinaka-main store dito sa may Namba. So, let's see kung legit. Yung Klook Pass daw, guys, sa may 8th floor. So, ayan ha, para just in case mag-avail kayo. Kompleto, Ricardos, ang inyong information. Anong una namin pupuntahan? Actually, kasi nga, hindi nga ito dapat kasama sa itinerary namin. Pero since nag-day 2 pass na kami, isasama na namin ang Umeda Sky. O, tsaka kasi guys, yung mga ano dito, mga sky tower dito, mayroong mga oras, nagsasarado. Oo. So, habang maaga pa, yun nakagalunahin natin. And then, after nun, bahala na si Batman. Kasi, 2 days naman yung pass natin. Pagbaba ng lift, kaliwa lang daw, and then kakanan. Actually, nagtanong lang kami. Yun nga yung maganda dito, guys. Kahit hindi sila masyadong nakaka-intindi or nakakapagsalita ng English, talagang ano sila, very helpful talaga sila. Talagang gagawin nila talaga lahat para lang matulungan tayo. So, ganun yung effort nila, guys. Ang mabait ng mga Japanese. Ito na, guys. Hanapin nyo lang to. Ayan ang dapat ang makikita ninyo. Dapat may nakalagay na Osaka Amazing Pass. Ayan. Yan dapat ang hanapin ninyo. Diyan nyo i-claim yung inyong 2-day or 1-day pass. So guys, nga pa dito guys, sa counter nito guys, ang ipapalitan natin dito ay yung ano lang, Metro Pass, ano lang natin, card natin. Tapos yung kung pupunta naman tayo sa mga attraction, yung mismong digital na QR code lang yung i-scan na lang natin. Yes. So yun na, tapos na tayo dito. So let's go! Yes! So dalawa kasi ang isi-send sa inyo na QR code or voucher. Isa for Metro Pass na only, and then isa para sa may mga attractions. Yung para sa mga attractions, no need na ng physical ticket. Pero for Metro Pass, kailangan siya ng physical ticket. Yun yung kukunin dito. Ay, sumaaraw na! Yay! Kasi ang lamig! Ayan yung sinasabi namin sa inyong ibang bansa ang vibe. Ganyan, oh. Tingnan mo, ang dahil nagpapaaraw, guys, oh. Ang lamig kasi talaga. Akala namin, mas malamig sa Tokyo. So, yung pala hindi. Dito pala sa Osaka, grabe. Mas malamig talaga siya. Buti na lang, hindi pa namin nagagamit, ayun, katulad ngayon, no? Hindi pa namin nagagamit yung mga jacket-jacketa namin. So, pwede. Kaya lang, hindi rin siya panglamig na panlamig, kaya tumatagos pa din. Yun nga pala, last na. Ito nga pala 2-day pass natin. Hindi lang siya sa may mga metro trains, ha? Pati pala sa mga metro buses. So, ganun siya talagang tipid and convenient. Mas maganda na rin na nanggaling na kami ng Tokyo kasi kumbaga, yung pagiging overwhelmed namin sa mga train stations or train system,
na-overwhelmed na namin. Yung overwhelm, nalagpasan na namin. Ayan. Kaya ito, parang medyo ano na sa amin to. Hindi naman sisiw, pero mas alam na namin. Kasi yun nga, sa may Google, meron naman kayong mababasa. For example, kung saang exit kayo, or kung saang station kayo bababa, ganyan. Ito na, nandito na tayo sa may train platforms. Parang mas malaki yung dito. Ano masasabi mo sa platform? Medyo mas madali hanapin yung platform dito. Unlike ito. Yes. Siguro nga kasi una, mas marami rin naman kasi yung train kasi sa may Tokyo. Oo, mas marami yung lines. At saka syempre, pakiramdam namin, mas maraming tao doon. Kasi ito hindi masyado. Ay, at least dalawa rin siya. 1, 2. O, diba? And, Ito, mas maraming Filipino. dito kasi sa may Osaka, parang magkasama lang yung isang line. Doon sa Tokyo kasi, Minsan isang station. Sa isang station, ang dami-daming line. Minsan 5, 4, gano'n. Ito parang dalawa lang. Ang kaya nangyari doon, riles. Guys, kaloka. Dito sa may Osaka, kailangan lagi kang nasa kanan sa escalator kapag hindi ka nagmamadali. Kapag dito ka sa may kaliwa, ito yung dapat naglalakad ka. Ayan. So, baliktad siya sa may Tokyo. Kaloka. Ang kulit, guys, no? From Tokyo to Osaka, biglang sa may pagpila or pag-akyat ng escalator, biglang naiba ka agad. Diba? So, yun lagi yung tatandaan. So, kapag sa Tokyo tayo, dapat lagi tayong keep left. Lagi tayo nasa left. Kapag ka naman sa may Osaka, dapat right. Kaloka. Now naman, hinahanap na natin kasi based sa aming research kay Google Map, kailangan natin lumabas sa exit 4 papunta ng Umeda. Umeda pala ang pronunciation ng Umeda Sky. So I guess, guys, we have found it. Ayan siya. Pagkatapos ng napakahabang lakad, nandito na siya. Diyan tayo aakyat. Ito na siya, guys. Nandito na tayo sa may paa niya. Paa talaga. Doon tayo aakyat. Ayan. Tignan natin ngayon kung maraming tao. Diba? Tignan natin kung may pila. So, let's go! Look at this view, guys. Paakyat tayo ng 39th floor. O, diba? Ganda ng view. Lift pa lang to, guys, ha? Actually, free dito. Pwede kayo magbabalik-balik sa lift. Taas, nabibingin ako. Katakot. Guys, kapag ka nag-avail kayo sa may Klook, yung mismong QR code na binigay sa inyo ng Klook, ang gagamitin ninyo. And then, kada attraction yata, bibigyan tayo ng ticket. There's the ticket. So, alam nyo na, para convenient ang pagta-travel ninyo, mag-book na kayo sa Klook at gamitin nyo na yung aming promo code na Go With Mel para magkaroon kayo na after 5% na discount sa lahat ng attractions. Kahit dito sa may Japan, super convenient niya. Imagine, guys, sasabihin namin sa inyo mamaya kung magkano to. 2-day pass na siya. Super mura lang talaga. Lalo na kung talagang limited lang yung time ninyo. Tapos gusto nyo lahat mapuntahan, eto na yung i-avail ninyo. From there, aakyat pa tayo na escalator. Ang taas, oh. Ganda. Ay, ganda, oh. Ito gusto ko ipakita, oh. Ito. Ito ang view natin for... Ay, ganda naman ang picture dyan. Ganda picture nandyan. Grabe. Ang taas. Nabibingi ko. Oh, tapos ito na yung taas. Pakikita nyo yung pinaka sky. Baka nga pala malito kayo, guys, ha. Ang tawag sa kanya ay Kocho Teyen. Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Ayan. Yan yung tawag sa kanya dito sa may observatory deck na to. Hindi yung, Umeda Sky Tower. No, hindi pala yung tawag sa kanya. Sky Building. Oh, guys, nandito na tayo. Look at this view. Ganda, oh.
Ganda talaga. 360 degrees din yan, guys. Oh. From there. Ayun, makikita nyo na. Meron pa doon mga bridge, guys. Grabe, ganda. Ay, yung airport to. Parang taraw na dito yung airport. Ganda. And hold your breath, guys. Kasi hindi pa to yun. Meron pa sa may pinakaitaas. Sa may pinakaitaas talagang iikot na talaga tayo ng parang 360 degrees. Tapos, as in, parang mirror na lang. Oo. Yung makikita nyo or makikita natin. So, tara, let's! Are you ready for this, guys? Ay, ang lamig! Open siya, guys, oh. Wala siyang bubong. Dito muna tayo sa may, sa may inner building. Inner building na naman! Yan, dyan tayo galing. Ito yung escalator na mahaba. Parang ilang floors ang katumbas nito? 3 yata. 3 floors. And then, ito na guys, 360 degree view of Osaka. Oh, 360 degrees. Ito sa inyo guys, so, ito lang yung pagitan. Ayan. Tapos ito na siya. Ganyan siya. Grabe, ganda. Oh. 360 degrees. Ayan, ikot namin kayo para hindi na mamasayang yung panonood ninyo. And patawarin nyo na kami guys kung medyo may hangin kayong maririnig. Nalobat yung namin. Microphone. So, ayan siya. Oh, di ba? Saan ba natin sasabihin ng sabay-sabay ang magic word? Hahanap kami ng magandang spot. Yun talagang mapapawaw tayo. 360 degrees yan guys. Ayan siya. At ang konti ng tao. Ang maganda rito, ang lamig. Buti na lang maaraw. Kasi kung hindi, patay. Ay, yung hangin ko. Dito na ba? Eto na ba? Dito na nga. So kumapit na kayo, magbibilang na uli tayo. This is it. Okay na, bilang tayo. 1, 2, 3. Ang ganda. Ang ganda guys. Grabe oh. Ganda. Guys, napadaan tayo sa Lawson bago tayo pumunta sa next destination natin. Ganun din naman, ang mamahal din naman $638 with taxes $689. Hindi ko alam talaga kung paano kayo nakakatipid. Sabi nyo kapag ano tawag nila sa convenience store? Conveni. Hindi alam kung paano kayo nakakatipid sa mga conveni. Ngayon, hindi na uli namin pinakita, nag-Yoshinoya uli kami. 600 plus lang din yung nakain namin. Oh, ito, 592. Yoshinoya, 3 or 4 na chicken din yun. And then, only rice. Ang bait pa nung namin ngayon, yung medyo may edad na, senior na siya. Ina-offer rin ako na-offer ng rice kasi nga for free. Oh, ito to rice? 203. Ano ba kayo nakakatipid sa mga conveni? Hindi talaga namin alam. Kung itong rice, tapos merong chicken, and then meron parang pansit, $5.49. Diba? So for us parang medyo mahal din siya. Lawson na pala tayo guys, sa Lawson tayo. So yun, so kami prepare namin yung Yoshinoya. Yung pupuntahan namin, pwede naman siyang lakarin nila. Pero since naka-anlipas kami sa may, tawag ito subway, sasakay na lang kami para ma-maximize natin siya. Pero meron na nga pala kami napuntahan na isang sarado So kapag ka nag-book kayo, via Klook, kasi ipapasa niya rin naman kayo sa may totoong website nung agency ba tawag doon? Parang gano'n, ipapasa naman din kayo doon. So tignan nyo, may mga schedule doon na halimbawa, nagko-close, under maintenance, ganyan. So para hindi masayang. Kasi, kapag nag-one day pass kayo, tapos yung mapupuntahan nyo pala, 2, 3 sarado, di sayang din. So, kumbaga, planuhin nyo bago kayo pumunta o bago kayo mag-avail, tignan nyo muna kung ano yung mga close, kung ano yung mga hindi. Here's our next stop. Nandito tayo sa may Osaka Castle.
Ayan, pakita namin sa inyo. Grabe, ngayon para nakita na namin kung gaano kahaba yung lalakarin namin papasok. And then kung makikita nyo guys, so, talagang para siyang protected. Kasi ayan, ito, meron ditong parang river. And then, ang tataas ng mga wall. Ayan siya. So tara, pasok na tayo. Sa Enzo ang bahala sa history. Anong history Hindi nito? wala akong alam. Hanap tayo ng history sa loob. Picture-picture lang tayo. So, sulitin natin yung ating first day dito sa may Osaka. Oo, para naman hindi kami nag-aksaya ng oras. Talagang parang ngayon parang ma-feel na namin yung vibe. Ayun, tingnan yung mga eye bags. Oo, Ang lalaki. eye bags namin, no? Just be you! Ganun talaga when you travel. Kailangan ma-maximize mo yung time. Pipili ka, Oo. gala ba o tulog. Yes, Diyos ko, ipahinga sa bahay. Diba? Pero syempre, huwag nyo namang dumating sa point na yung parang burnout ka. Yung sa amin kasi, medyo sa kalagayan namin, medyo mahirap kasi nagbablog kami. Pero kapag travel na travel lang, kayang-kaya nyo yan. Go for it. Hindi naman lahat ng panahon nakakapunta tayo sa mga iba't ibang lugar. So, sulitin natin. At saka di ba pag nagka-travel tayo guys, ang goal, maraming mapuntahan. Kasi, para maraming Pictures! pictures! Very Pinoy! So tara na, pasok na tayo. Ang haba ng lakad. Ang laki ng entrance. O, diba? Look at that! Ayan yung lalakarin pa natin. Ganyan siyang kalaki, guys. Papasok na tayo sa loob. Sabi, ang laki niya. Ang nakakapagtaka dun. Bakit merong mga upuan dito? Senso. Yee! Arte. Hello, may parang mga upuan. Parang siyang Colosseum. Upuan. And then dito din. Hindi ko alam kung nagagamit pa siya ngayon or hindi na. Ang sarap siya ng ganitong panahon, guys. Hindi umuulan. Pero malamig. Yun ang masarap doon. Diyos ko. Oh, tara na. Pasok tayo. Ang lamig niya. Ang ganda naman. Alam nyo kasi guys, ang mahirap kasi dong i-explain. Mahirap na naman i-explain. Lagi naman na kami may mahirap i-explain. Yung itsura niya kasi talaga. Alam mo yun, yung halimbawa ito, nasa talaga to, city talaga to. Nakapalibot sa kanya malalaking hotels. May nakita akong Hilton, ganyan. Tapos imagine niyo, nandito yung castle, no? So, ganun siya. Napipreserve pa rin nila. Kumbaga, yes, umuunlad sila. Pero, pinipreserve nila yung for tradition and culture nila. That's one thing na maganda rito sa may Japan. Guys, from doon sa may entrance, papunta dito sa may pinaka-main entrance. Grabe, mga 15 minutes walk pa. Talagang magbaon talaga kayo ng more energy. Kasi grabe, puro lakad talaga. And then, paakyat pa. So, dapat more energy para mas happy. Kasi kung hindi, susukuan nyo talaga ang Japan. Isipin nyo na lang na habang naglalakad kayo, papunta kayo sa magandang lugar. Yun na lang ang inyong pang-motivate. Yes, yan ang motivation. Ito na. Nandito na tayo sa may pinaka-castle. And it's so huge. Art. Bagong salita. Oo, dapat pala nag-ano kami. Nag-isip-isip kami ng ibang words. Nag-ano muna tayo. Nag-brainstorming ng vocab. Oo, para umano naman yung vocab namin. Para isip, hello po! Sige. Kasama. Okay, lagi na lang tayo nagkukross ang landas natin. Si Kuya Angelo ulit. Sa may Tokyo pa lang, nakikita na natin siya, nakakasalubong na natin siya, di ba? Super small world. Ganda. Guys, ito yung castle, ayan, natatago siya dun sa may mga puno, sa mga dahon. Ganda niya, guys. So, syempre, lapitan natin para picture-picture tayo, para fabulous. Ito na mismo yung pinaka-castle. Zoom in natin. Ayan. Nakikita niyo ba na merong mga tao dun sa may taas? Merong mga tao dun sa taas. Hindi namin alam kung paano makakapunta doon. Pero syempre, alamin natin. For sure, maganda yung view doon. So tara, photo shoot lang tayo.
And I guess we are done. Ang arte. Oo. So ano ba? So kamusta ba yung Osaka sa amin? Kasi syempre ito naman yung pinaka first day namin. Actually, ang totoo naman kasi kapag first day namin, katulad sa Tokyo, di ba? Hindi talaga kami nagbablog. Ninanamnam muna namin yung vibe, tinitingnan namin yung paligid, ganyan. So kanina nga lang kasi, parang nanghihinayang kami sa may oras kaysa maghintay kami ng check-in namin na 3 o'clock pa. Pero ngayon, imagine, no, 4 o'clock na, 'di ba? Tapos dalawa lang yung napuntahan namin, guys. Kasi lakad talaga. Oo. So ganito na lang ang advice namin sa inyo pagdating dun sa may Osaka Pass or Japan Pass, ano bang tawag doon? Basta yun. Osaka Amazing Pass. Yes. So tignan nyo na lang mabuti. Una, tignan nyo yung website nila kung ano yung mga bukas at mga sarado. Kasi baka mamaya yun nga, pupunta kayo doon tapos sarado pala. Sayang naman yung time ninyo. Tapos tignan nyo, ilan ba yung mapupuntahan nyo sa isang araw? Tignan nyo yung entrance and then tsaka nyo siya ibangga. Ang kaibahan nga lang kasi rito, ang maganda, may kasama na nga siya na only ride sa may metro at saka sa may Subway. buses. Okay. Sa mga buses. Pero hindi rin lahat ng train siya na meron din ditong JR lines. Plus, di ba dalawa yung pinuntahan namin. Etong castle, hindi pa siya kasama doon sa may only pass na yun. So, yun yung talagang anuhin ninyo, pag-isipan ninyong mabuti. So, kung gagamitin nyo yung clock namin for that activity, thank you. Ito yung promo code namin para magkaroon ng additional 5% discount. Pero kung pakiramdam nyo, malulugi kayo, kahit siguro wag na kayo mag-only pass. So, tignan nyo mabuti. Kami, okay sa amin itong nangyari ngayong first day. Kasi di ba sabi namin sa inyo, ninanamnam namin yung vibe. Eto na yon. Nanamnam namin yung vibe. Una, nandun tayo kanina sa may itaas. So, nakita natin ng 360 degrees yung buong Osaka. So, kahit pa paano, nagkaroon kami ng idea na, ay, ganito rin pala siya, malalaki rin pala yung buildings, ganyan-ganyan. And then, pangalawang, naramdaman natin vibes. Ito naman, yung parang balik naman tayo sa parang tradition na naman and culture. So, kumbaga, both sides na naman yung na-experience natin today. So, bukas, dahil 2-day pass tayo, bukas itatry namin na i-maximize talaga, as in talagang raratratin talaga namin. Susulitin namin yung only pass namin para naman hindi tayo egos. Alam niyo na, ayaw natin na egos tayo, di ba? So ayan, so maraming salamat po. And ikaw, kamusta yung Osaka pala sa'yo? Baka magalit na naman sa'yo, so hindi ko na naman siya tinanong. Parang napagod ako ngayong araw. Hindi, una kasi siguro nga pagod talaga kami. Yes, nakatulog kami sa may bus papunta dito, pero iba pa rin yung tagtag ng katawan. Sige, last na nga pala, bago kami magpaalam, yung isipin nyo mabuti yung pagpunta rito sa may Osaka. Talaga bang, oo nga, nakatipid nga kayo, pero pagod naman kayo. Pero kung kami kung uulitin namin yung ginawa namin, ganun pa rin yung gagawin namin, magbabas kami. Pero yung one day, hindi kami aalis, hindi kami lalabas, kumbaga pahinga. So, anong nangyari doon, hindi kami nakatipid ng one day sa hotel, pero nakatipid kami ng pamasahe papunta dito. Yun yung gagawin namin kung kami ulit next time. So, kayo, pag-isipan nyo mabuti kung para ba sa inyo yung bus or mag-aano na lang kayo, mag-bullet train na lang kayo going here. Ayan. Again, maraming salamat po sa panonood niyo sa amin from Tokyo. Sinamahan niyo kami rito sa Osaka. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin Japan Travel Vlogs. Bye everyone!